At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na si full chapter 1120. So tignan na nga natin kung ano yung mga nangyari dito, pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa may Punk-Hazard 26 years ago ang nakakalipas. Dahil dito ay kinakausap nga ni Professor Clover si Dr. Vegapunk at nakikiusap itong si Professor Clover na kung maaari tulungan sila ni Dr. Vegapunk sa kanilang research patungkol sa Void Century. Pero ito nga sagot si Dr. Vegapunk at ang sabi niya nga dyan na hindi niya na magagawa yan, hindi niya na matutulungan itong sila Professor Clover kasi sa government na siya nagtatrabaho at hindi niya na pwedeng ilik pa yung mga findings niya, yung mga research niya, ganyan. At tuloy pa neto ni Dr. Vegapunk ay di ba nga laging nahuhuli etong si Professor Clover ng mga Marines at ilang beses na nga siyang kinukulong pero hinahayaan nga lang siya ulit na makatakas. So hindi raw ba nagtataka dyan etong si Professor Clover? So sabi nga ni Dr. Vegapunk dapat alam na ni Professor Clover kung bakit siya hinahayaan lang na tumakas ganyan na makalaya. At yun nga ay dahil para ma-lure out pa etong mga kasama niya dyan. So kumbaga para lahat sila sabay-sabay mahuli na. But then, ay going back, dito nga sabi ngayon ni Professor Clover na dati kasi meron siyang kakilala na nagtataglay rin ng D sa pangalan nito at kasabay niyang lumaki yung lalaki na nga na yun. Pero, yung lalaki na yun, binaril, pinatay sa harapan niya. At yung lalaki na yun na nagtataglay ng D sa pangalan niya, kuya niya, sabi niyang ganyan. So dito ni-reveal na ni Professor Clover na ang pangalan niya, yung tunay na pangalan niya ay Clayum. Kung di nagkakamali ng pronunciation dyan, D. Clover. So isang D, etong si Professor Clover. So kaya dito nagulat, nabigla etong si Dr. Vegapunk. So kaya nga, ang tuloy ngayon dito ni Professor Clover na kaya ngayon sabihin ni Dr. Vegapunk, paano matatanggap ni Professor Clover yung isang mundo na kung saan papatayin ka dahil lang sa pangalan mo. So yun pa pala, bago ko makalimutan, etong si Professor Clover kaya siya nakaligtas dun sa mga pumatay kay kuya niya kasi nung tinanong siya ng mga to kung kaano-ano niya si kuya niya, ang sinagot ni Professor Clover, kaibigan niya lang si kuya niya, hindi niya talaga kapatid yun. So kaya dahil dun, in-spare siya nung mga pumatay kay kuya niya. But then ayun nga, going back dito kay Dr. Vegapunk, ang sagot niya pa rin dyan kay Professor Clover na pasensya na, hindi niya talaga matutulungan na itong si Professor Clover. Pero kakalimutan niya na lang lahat ng sinabi ni Professor Clover patungkol sa kanya na siya nga ay nagtataglay rin ng D sa kanyang pangalan at ayun ay mag-ingat na nga lang daw lagi itong si Professor Clover. So ayun, dito tuluyan nang nireject ni Dr. Vegapunk itong si Professor Clover. Pero ang pahabol pa ngayon dito ni Professor Clover na isa-solve niya nga raw itong mystery na to at kapag na-solve niya itong mystery na to, yung patungkol sa Void Century ay hindi na nga raw yan may ignore pa neto ni Dr. Vegapunk. But then, ay pagkatapos nga dito sa usap ni Dr. Vegapunk at saka ni Professor Clover ay pagkalipas nga 22 years ago ay dito na nangyari yung insidente dyan sa may Ohara. At ito nga yung sa pagkamatay na rin ng mga scholars at pati na rin ni Professor Clover. So dito ay pinakita na etong si Caesar, tuwan-tuwa siya, sabi niya nga dyan na ayan, yan yung napapala ng mga nag-a-attempt mag-research patungkol dyan sa Void Century. Habang sa kabilang banda ay si Dr. Vegapunk nakatingin na nga lang dito sa wanted poster ni Robin, sabi na nga dyan may isa pa na natira, sabi niyang ganyan. But then pagkatapos nito ay dito na nga pumunta sa may Ohara itong si Dr. Vegapunk. So prior to dun sa pagkikita nilang dalawa ni Dragon. At then ay dito sa may Ohara ay naiyak na nga itong si Dr. Vegapunk. Katang sabi niya nga kay Professor Clover na talagang mas pinili niya pa yung mamatay. Ganun ba talagang kaimportante yung patungkol sa pag-research niya dyan sa Void Century at yung maipasa ni Professor Clover yung mga research nila sa iba. So meron pa raw ba na magkakagusto na ipagpatuloy itong mga research na ginagawa nila Professor Clover?
At so dito ay habang nakikinig nga sa kwento, etong si Robin ay naiiyak na nga dyan. Etong si Robin. Pero pagkatapos dito ay talo naman dito yan kala Nami. Dahil etong si Sunny, ganun pa rin, di pa rin nila pinapaandar. So kaya nga dito sigaw na si Zoro. Sabi na nga dyan, anong ginagawa nito nila Nami? I-blast off na nila kagad etong si Sunny dyan. Pero sagot, etong si Lilith, sabi niya nga, hindi pwede, cannot be kasi nga, nandiyan dyan pa sa paligid. Etong ang si Old Center, si Venus, sabi niyang ganyan. At habang nandito, etong si Venus, hindi sila makakaalis dyan kaagad-agad, hindi sila makakapag-landing ng maayos. So kaya, kailangan i-read off muna nila etong matanda na to. Pero ayan, habang nagsasalita, etong si Lilith ay biglang dating dyan. Etong si Atlas, at pagkatapos nga niya, Miss Blagag. So dito ni-knock out ni Atlas etong si Lilith, kaya naman nagkagulatan sila dito. Pero eto sagot si Atlas, sabi na nga dyan na ngayon ay pinapaubaya niya na etong si Lilith dyan sa kamay ng Straw Hat Pirates natin. But then pagkatapos nga dito sa kabilang banda naman ay tuwang-tuwa etong si York, at ang sabi niya nga dyan na nawala na yung access ni Lilith. So ang ibig sabihin, silang dalawa na lang ni Atlas yung natitira ngayon. So ni-knock out kasi ni Atlas si Lilith para nga ma-stop na itong pag-monitor ni York sa kanila. Pero eto nga, habang happy dyan etong si York, ay dito naman sa banda ni Venus ay tumatakbo na nga siya papunta dun kala Sunny. So talagang di niya yan titigilan. Pero eto nga, biglang lipad na rin etong si Atlas at sasalubungin niya na etong si Saint Venus dyan. At then ay dito sa kabilang banda ay nagmadali na etong si Jinbei. Sabi niya nga dyan, kapag di pa nila ginawa o tinake itong opportunity na to, pagsisihan nila yan. So kaya nga dali-dali kinuha niya na dyan etong steering wheel o yung helm ng ship nila. Sabay sigaw na etong si Zoro, sabi niya nga dyan, Brook, sige gawin mo na. So referring yan dun sa Hope the Burst. At eto nga sagot si Brook, sabi niya nga dyan, sige right away Zoro, sabi niyang ganyan. At so dito habang nagkakagulo na nga, habang nagmamadali etong grupo nila Zoro dyan, ay talo naman dito yan kay Atlas dahil sinugod niya na nga dito etong si Venus para pigilan yan. Pero sa pagkakasugod nga ni Atlas dyan kay Venus ay dito naman sa kabilang banda is pang. So dito naputol ni Venus etong ang kamay ni Atlas dyan. Pero ito nga hawak-hawak ni Atlas etong si Venus. So kaya naman dahil dyan ay dito is bam. So dito bigla na ako the burst na etong si Sunny ngayon dyan. So alis, lipad etong sila Zoro, etong sila Nami dyan. But then after nga dito ay biglang talo naman yan dito sa may baba, dito sa may malaking barko na nga na to. At dito kung nasaan etong si Iron Giant. So dito tuwan-tuwa nga etong mga higante natin, kasama na sila Frankie, sila Sanji at saka si Luffy. Kasi nga sabi nila Iron Giant, sabi nilang ganyan. So nakakita sila ng malaking robot dyan. But then ay pagkatapos nga dito ay bigla nga nagsalita etong si Iron Giant, sabi niya nga dyan na masaya siya na nakita niya ulit etong si Joy Boy. So etong si Luffy lingon-lingon siya, di niya alam na siya yung kausap dyan ni Iron Giant. Pero etong hariak si Iron Giant, sabi niya nga dyan, hoy ikaw, dito banda, sabi niya ganyan. But then ay eto nga tuloy sa pagsasalita etong si Iron Giant. At ang sabi niya nga dyan na katulad ng dati ay nandito siya ulit at ang kaaway neto ni Joy Boy ay kaaway niya rin. At masaya nga raw etong si Iron Giant dahil ngayon ay makakalaban ulit siya para dito kay Joy Boy. So ito natutuwa si Luffy, sabi niya nga dyan, wow, ang galing nakakapagsalita etong si Iron Giant, sabi niyang ganyan. Pero eto nga tayo na sa harapan ni Iron Giant etong dalawa, si Warcurit saka nga etong si Saint Jupiter. So kaya nga salitahan na etong si Iron Giant, sabi niya nga dyan na poprotektahan niya etong si Joy Boy laban sa panganib, sabi niyang ganyan. But then dito balik sa dalawang higante nga natin at tinatanong nila si Luffy kung kakampi raw ba etong si Iron Giant. So dito sagot si Luffy, sabi niya nga dyan, not really. Pero ang sinasabi nga natin ni Iron Giant na poprotektahan niya nga raw yung tinatawag na Joy Boy. Sino raw ba yung sabing diyan ni Luffy? So di niya nga alam na siya si Nika, siya nga si Joy Boy. Pero ayan ay dito medyo nahihiwagaan itong mga higante natin kasi nga nagtataka sila. Sinasabi ni Luffy nagsasalita etong si Iron Giant, pero wala silang naririnig. Etong si Luffy lang yung nakakarinig dyan kay Iron Giant. Pero pagkatapos nga dito ay balik yan dito naman kay Saint Jupiter dahil aatakihin niya na nga etong si Iron Giant. At etong si Iron Giant naman pumwesto na nga siya, parang papaliparin niya yung kanyang kamao, pero walang nangyari. So kaya naman dahil dyan, spam.
is dito, atake na ng tuluyan. Etong si Saint Jupiter at ayun, nakagat niya, nakakain niya. Etong part na yun sa kabilang kamay ni Iron Giant. So kaya yan, potol ngayon. Etong braso ni Iron Giant dyan. Pero ayan, habang pinipigilan ni Iron Giant, etong si Saint Jupiter gamit etong isang kamay niya, ay bigla namang etong si Saturn, biglang tungtong siya dyan sa may likuran ni Saint Jupiter at biglang sabay talon niyan dito sa may barko na ng mga higante natin kung nasan nga itong sila Sanji. At dito ay biglang tingin-tingin itong si Saturn dito na kay Kuma at saka kay Jewelry Bonnie. So grabe, talagang ayaw tigilan, ayaw tantanan ni Saturn etong dalawang mag-ama na nga na to. But then ay dito nga habang nandiyan na etong si Saturn ay bigla namang etong si Sanji biglang tingin siya sa taas at dito napansin niya na etong sila Sunny pabagsak na nga, malapit na nga rin dyan sa kanila. At so ayan ay habang pinagmamasdan ni Sanji etong si Sunny ay dito naman sa kabilang banda ay biglang salita etong si Venus at ang sabi niya nga dyan, aba, ngayon gusto mo bang isakripisyo din pati yung sarili mo, sabi niyang ganyan. At referring ngayon dito yan kay Atlas. So etong si Atlas ngiti-ngiti siya, sabay biglang sabi niya nga dyan, hindi sakripisyo itong ginagawa niya, kung hindi isang service lang, sabi niyang ganyan. At yun, pagkatapos nga nito is BAM! So dito ay tuluyan ng pinasabog ni Atlas etong sarili niya. So kaya nga dito ay natuwa na ng husto etong si York at ang sabi niya nga dyan, sa wakas nangyayari na, sabi niyang ganyan. At then ay dito sa kabilang banda makikita nga natin na ayan, tapyas yung mukha dito ni Venus. So ibig sabihin talagang sumabog na nga ng tuluyan etong si Atlas. At dun ay pagkatapos nga nito ay dito nga sa kabilang banda balik kay Iron Giant dahil putol na nga etong kamay niya nga dyan, yung isang braso. Pero eto ang si Jupiter at saka nga etong si Mercury nakatayo dyan sa harapan ni Iron Giant. So talagang ready to fight na, bakbakan na talaga dito sa side nila Iron Giant. Pero sa huling mensahe nito ni Dr. Vegapunk ay sinabi niya nga dyan na etong si Goldie Roger at saka etong grupo niya lang, sila lang yung talagang nakakaalam ng katotohanan at ng tunay na nangyari dyan sa mundo ng One Piece nga natin. At yun pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong full chapter 1120 natin. So ayan, grabe, medyo intense din yung nangyari dito, saka parang haba nito, 19 pages ba naman eh. So yun, kagulo-gulo, panic na itong sa grupo nila Zoro. At ayan, parang patay pa itong si Atlas. So not sure kung mabubuhay pa siya dahil nga dun sa pagpapasabog niya sa sarili niya. So ayan guys, kung meron kayong mga comment o mga reaction patungkol dito kay chapter 1120 natin ay pwede nyo i-comment yan dyan sa may comment section natin sa baba. At kapag meron tayong mga may lupit na analysis dyan ay pwede natin yung isama gawin sa next video natin. So yun lang naman, at ulit guys ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.